At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Oh, so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi, bakit bangal. Alright, welcome back mga kabalitaan. Nandito na naman tayo nagbabalik ho. At sa lahat ng mga nanonood, mabuhay ho tayong lahat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo mga kabalitaan. At i-click nyo po yung notification bell. At the same time, like, comment at i-share para ho lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At may babatiin lamang ho tayo ngayon mga kabalitaan, si Mami Rose at Daddy Birding Tubias. At si Tubi Tobias na nanonood ho ngayon sa mga oras na ito. At lalo na ho si Dennis Velasco at Jornix Ana Santos na hindi ho nag-i-skip ng ating ads. So wag niyo pong i-skip yung ads mga kabaitaan para ho din yan sa inyong lingkod at contribution nyo na rin ho yan sa atin dito mga kabalitaan. Ngayon po ay ating pag-uusapan na naman ho dahil medyo maganda ho yung paksaw natin at alam naman ho natin na talaga yung ginawa ho ng lahat ng INC para ho mapanatili talaga yung mithiin, layunin ho ng kapayapaan sa ating bansa. At sabi ng iilan ay wala kwenta di umano. Hinanap-hanap ko si Atty. Gadon Sana may makapag-timbre ho. Si Atty. Gadon mga kabitan. Sabi niya daw na ala kwenta. Anyways, sa susunod na lang hong reaction video natin yan na gagawan mga kabitan. Nakikita niyo pa ba itong pagmumukha nitong matandang ito mga kabitan? Di ba? Nakakawala ng respeto. Pastor pa naman ito mga kabitan. Pastor pa naman ito. Ngunit, ewan ko ba? Ba't parang ugali hindi pastor? Hindi banal mga kabalitaan. Karamihan sa mga pastor nagpaka banal-banalan Parang banal na aso mga kabalitaan. So anyways, bago natin yan sisimulan itong miyembro ho ng Huwad Committee diyan sa Mayabang Kapulungan, pag-uusapan muna natin pala ito. Itong si Pastor Kibuloy ay may nagbabanta na naman hong itatanggalin daw sa listahan diyan sa COMELEC. Ipapadiskwalipika yung kanyang Certificate of Candidacy. At buti na rin ho mga kabalitaan ay andyan ho si Atty. Topacio na siya hong magtatanggol. Kasi wala nga magtatanggol sa social media. Wala rin meron naman hong SMNI mga kabalitaan. Baka nga pag nabanggit ho nila si Pastor Kibuloy, baka gugurgurin naman ho yung kanilang social media accounts mga kabalitaan. So ito, maganda itong depensa ni ni Attorney Ferdy Topacio mga kabalitaan. So, para hindi na tayo magtatagal, ipaparinig na ho natin sa inyo. At kung gusto nyo pong mag-participate sa ating paksaw ngayon, well, mag-comment lang ho kayo dyan sa baba at bibigyan ko kayo ng puso mga kabalitaan. Pupusuan ho natin yung inyong mga komento to reaction. Alright? So tuloy-tuloy na ho tayo dito. Anyway, speaking of angal, Okay. eto natatawan na naman ako rin sa ginawang ito no? Nitong si Atty. Sani Matula na pinapadisqualify si Pastor Kibuloy. Malabo itong ginagawa. Alam nyo, pagka ganito, at binasa ko yung petisyon, may kopya ako huwag niyo sasabihin, nagko-komento ko ng hindi ko nababasa, nandito sa telepono ko, yung petisyon pinadala sa akin ng isang kaibigan ko sa media na nakabit sa Korte Suprema, kasi beat yan judiciary beat Ano yan? Justice beat. Supreme Court, Court of Appeals, DOJ ang beat niyan. Yes. Yan, yung kaikot na yan, isang kumpul lang yan dyan sa Padre Faura Yan tatlong tanggapan na yan ng ating pamahalaan. At nakita ko nga, na walang kasustansya itong pagdidisqualify. Kasi alam niyo po, yung mga pagdidisqualify na yan, nagkakandaloko-loko minsan Hindi ko naman sinisisi ang Korte Suprema because ang Korte Suprema, kapag naghain ka ng petisyon sa Korte Suprema, siyempre, katungkulan po ng
Korte Suprema na aksyonan kung tingin nila may dapat aksyonan. Opo. So wala pong problema. Kaso nyo, ang problema minsan yung mga nagpa-file ay wala namang sustansya, ay nagugulo pa ang legal process. Katulad niya, no? Dahil sa TRO, may 22 milyong balota ang itatapon Yo. ng COMELEC. Anong gagawin dyan? Isi-shred yan. Subukan mo mag-shred ng 22 million na Grabe, pahina. no? Eh ako minsan yung 3 pahina lang, sineshred ko sa opisina, nangangalay ako eh. Eto pa, 22 million. Siyempre, hindi naman pwedeng ilagay yan kung saan, baka kunin yan at gamitin. Dahil official ballot na yan eh. Hindi na sample ballot yan eh. Sayang, ano? Oo, anyway, wala namang sisihan dyan sapagkat proseso naman po talaga yan. Nandiyan ang Supreme Court at kapangyarihan naman talaga ng Korte Suprema na mag-issue ng TRO. Pero ito ay guguluhin pa nitong Korte Suprema. Alam mo kung anong base nitong si Atty. Sani Matula dito sa kanyang petisyon. Opo. Si Pastor Kibuloy daw ay isang nuisance candidate. Ano ba yung nuisance candidate? Ang nuisance candidate po ay isang tao na nag-file ng kanyang kandidatura upang maging katawa-tawa yung proseso, yung electoral process. Eh kung yun po ang babatayan natin, ay maraming mga kandidato. Kahit yung mga nakaupo ngayon, eh nagiging katawa-tawa. Yung electoral process, biro lang. Kung yun ang babatayan mo, kasi may mga talagang kandidato, nanalo na nga, naging katawa-tawa hanggang ngayon, katawa-tawa pa rin. Eh. Hindi ko nasasabihin kung sino. Pero attorney, sabi nga nila, nung ibang mga nakakaintindi naman, kasi hindi naman ako nakakaintindi ng mga legal process ng eleksyon, no? Pero ang sabi nila, yan daw po ay parang sandata nila para manggulo at para madil. Okay, correct na ho natin tong si Ma'am Juvie D. Guzman. Yung ibig ho niya sabihin na hindi daw siya makakaintindi ng legal process ng COMELEC ba yun? Hindi ho sa ibig sabihin na hindi nakakaintindi ho siya. Kumbaga parang hindi niya lang kumbaga nahihirapan ho siyang umintindi, no? At parang mahirap, kailangan ho talagang ipaintindi para maintindihan itong ni Miss Juvie, mga kabalitaan. Kasi pag sinasabi mo kasing hindi ko talaga maintindihan yung napakalabo ho, no? Napakalabo ho. Naintindihan niya pero hirap lang ho, hirap. Medyo kailangan talaga na sapat na oras para ma-explain sa kanya para maintindihan. Ito, inintindi at in-explain na ho ni Ferdy Topacio. Delay kung ano man ang ginagawa para sa kanilang sitwasyon. Is that right? Siguro, kasi tingin ko dito kasi kilala mo ba itong si Atty. Matula? Hindi po. O si Pastor Kibuloy, kilala mo? Opo. O mismo, nakikiride on siya sa popularidad ni Ah, Pastor Tama. Kibuloy. Kasi kandidato rin siya eh. mali yun. Kung Kita mo ha? Pati ako, hindi ko nga kilala yan si si Matula eh. Ngayon ko lang narinig kay kay Attorney Topacio. Talagang nakikisakay lang ho yan para makilala para sa susunod na eleksyon. May pangalan na ho siya, makilala na ho siya. Oo. I don't know if you've heard, but iExcel is perfect for busy kids like us. I'm getting ahead in reading. mali na. Kitang-kita mo na kasi, kita mo ha. Ito ang mga grounds na kanyang sinasite kung bakit daw nuisance candidate si Pastor Kibuloy. Unang-una daw ito ay may akusasyon ng mga criminal acts. O hindi ba si Laila de Lima noong 2022 nung lumaban, may akusasyon din ng criminal acts, nakakulong. O yung pa isang basihan ni Atty. Matula. Palagay ko matutulala ito eh. Pagka Oo nga rin naman, pati nga bumalikan natin sa Halusos, di ba? Nakakulong na convicted na ngayon, ng rape daw di umano. Parang convicted na, nagkahasa ng minor de edad. At tumakbo, nanalo ng kongresista, di po ba? So, yung mga ganyang bagay ho, ay talagang, ewan ko ba sa mga abogado pa naman ito sila, yung ibang mga nagpipetisyon. At hindi ho nila maintindihan yung batas ho talaga ho natin. At paano pa, binabasa, pinag-aaralan ba kaya nila yon? Paano, bago sila mag-file ng petition? Di po ba? Nakakapagtataka ito. Abogado, hindi alam kung ano mga gagawin ng petition na yan. At yung petition na yan ay, wala na, naresolba na ho yan sa COMELEC. Kaya nga may nagpetisyon ni Pastor Apollo Kibuloy nung una na yun na, nuisance candidate. Pero hindi naman ho tumalab ho yun. Ngayon, nandyan na naman ho sila. Ewan ko ba? Ano ba talaga? Abogado ba talaga itong mamang ito o nagpaka-abugago lang siguro, mga kabaitaan? Diba? Hindi maintindihan nila eh. Ano bang purpose nila? Para, siyempre gagamitin malamang para for publicity at makilala ho siya sa bayan. laon itong si Atty. Matula. Baka gusto ho nila magpalit sila, hindi kaya? Sa kulungan pwede naman. Hindi po. Okay. Ito,
papayag ako magpalit sila. Hindi. Kakulong si Sani Matula, si Pastor ang kalalalayain. Baka Pwede gusto din, ni pwede. attorney sila Okay ako dyan. exchange position. Ay, hindi, pareho naman sila. Kandidato sila eh. Pareho naman silang kandidato eh. Yun nga po. Ito pa sana, sinabi na since nakakulong daw si Pastor Kibuloy at hindi pwede mangampanya, nuisance candidate. Di ba si Laila de Lima nakakulong din? Oo. Bakit si Senator Trillanes Si dati? Senator Trillanes nanalo pa. Oo, Ah, nakakulong. diba? Depende na lang sa boboto. Si Pangulong Arroyo, nung kandidato 2 beses para sa distrito niya sa Pampanga, nakakulong. Ang daming tumatakbo nakakulong si Alos Hos. Opo. Wala namang nagpapa-disqualify. Sana pinidisqualify din niya. Bago sasabihin pa nitong si Matula, double standard daw ang Comelec. Siya double standard. Pagod na nga yung Comelec eh. Bakit si Franz Castro, convicted? Di lang akusado, hindi lang kandidato, nakaupo pa. O, di ba disqualify mo si Franz Castro? Ayan. Itong mga papansin kasing mga ito yung nakakayabuti. Ang Dami dami trabaho ng Comelec, di ba? Opo, yun Lalo na na. ngayon, election period na. Pagod na sila, kawawa naman. O kawawa naman, kita mo, mangangayayat niyan yung classmate ko si Commissioner Ernest Maceda, pagka ganyan sila ng ganyan. Mangangayat. Diba, gusto yata niya magpapayat. Okay lang naman, oo. Classmate mo pala. Oo, magiging haggard si Chairman Garcia niyan. Gandang lalaki pa naman, no? Parang kami. Pareho kami. Oo. Tisoy. Tisoy. Pero siya chick boy, ako hindi. Good boy. Siya chick boy, ako good boy. Qualified ka na, Tol. Hindi ka na makakatakbo. Kaya nga hindi ako tumatakbo eh. Anyway, okay, so, yun ang mga dahilan, wala eh. Ang tawag doon sa Chabacano, yung mga ganong argumento, kutsinanga. Oo. Walang kakwenta-kwenta. Ay, nako. So, nawawaro na ko to, Desyo. Nagpapapansin pa rin, oo nga eh. my Ba't namang Alright, so yun po, no, ay pinagtanggol ho ni Atty. Dupacio itong si Pastor Apollo si Kibuloy. Dahil nga may nagpaplano ng mga petisyonan nito at kalalabas ho ng TRO mula ho sa Supreme Court na ipinapa-aksyonan ng COMELEC yung mga dinisqualify ka ng COMELEC na ibabalik ko sa listahan sa kanilang balota. Ano pa bang gagawin ng petition ni Pastor Kibuloy? Walang-wala ho. Ewan ko ba kung pinag-aralan ba talaga nila ito o nagpapapansin na talaga sa bayan mga kabalitaan. Alright, lipat na ho tayo dito. Ito, magandang balita ho ito, no? Talagang sabi ho nila, walang kwenta daw yung rally ng INC. Walang kwenta? Ito, impeachment kay VP Sara, hindi tinalakay sa Kamara. Nung nag-resume na ho sila, mantakin niyo po, umatras itong si Atras Abante. Talagang pinatutunayan niya ho na siya ay aatras. Talaga bagang tanggap niya na ho na aatras ho siya dito. Nilalamo niya ho yung kanyang hiya ho, mga kabalitaan. At nagbibigay pa ng explanation dahil wala na daw sapat na oras. Ba't ngayon mo lang nasabi yan, Abante? Mamaya, babalikan kita. Ito. Panoorin muna natin to, ang 1PH mga kabalitaan. Complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, nagbukas muli ang sesyon matapos ang halos isang buwang Christmas break pero hindi nabanggit ang impeachment. Ayon kay House Quad Committee Co-Chair Benny Abante, kung sila ang tatanungin, hindi na ito dapat talakayin ngayong malapit na ang eleksyon. Ako personally, I don't think that we should even tackle the impeachment complaints now, no? The fact that the election is quite near, campaign period po ngayon. So sa akin, it would be better if we defer the impeachment complaint and then just again file it in the new Congress. Usap-usapan naman ng Di po ba? Dahil rason niya ho dito mga kabalitaan na kailangan kasi nga hindi kailangan na suportahan yan kasi wala na tayong sapat na oras. Ano raw? Tapos nung kailan lang napakatapang nyo, ang babastos nyo magsalita sa ating Vice Presidente. Ang kakapal ng pagmumukha nyo dyan. Talagang inusgahan nyo na magnanakaw ho yung Presidente, Vice Presidente at talagang may probable cause na ma-impeach si Inday Sara Duterte. Yung statement mo yan na yan, kung sinabi mo pa nung hindi pa ho rally yung INC, maniwala kami sa inyo na yung rason nyo ay katanggap-tanggap.
Pero ngayon, yung rason mo, atras abante, dahil wala nang sapat na oras, hindi mo na papansinin yan sa ngayon kasi sa 20th ano na lang daw sa Congress, itutuloy yung kaso. Napakatanga naman pong rason ho yan, mga kabalitaan. Sinusubukan nyo kasi ang puwersa ng INC. Akala nyo iilan lang yung dadalo. Milyon-milyon ho yun, matanda. Oy, tatang. Milyon-milyon ho yun. Hindi na kayo nahiya? Ngayon ano? Sinampal kayo ng tae ng kalabaw. Hiyang-hiya ho kayo ngayon. At nagbibigay pa kayo ng rason. At ikaw na mismo sa sarili mo, takot na takot ka kay Inday Sara Duterte na ikaw ay babalikan. Kaya nga, kalmado ka na mga ilang araw, mga ilang linggo, kalmado ka nung pinakita na ng puwersa ni Sara Duterte na si Inday ay hindi ho takot sa inyo. Hindi takot sa inyo at humarap talaga sa inyo. Tapos sinasabi niyo pa na ba't hindi siya pupunta rito, ba't hindi siya sasagot? Nung pumunta ho si Inday Sara Duterte, gumagawa ho sila ng paraan na hindi ho makatanong dahil walang script. Nagulat sila, mga kabalitaan, nung nanumpa na si Inday Sara Duterte na siya ay sasagot sa lahat ng mga katanungan. Nagkataon lang na medyo nagkaroon ng commotion, yung tauhan ni Inday Sara Duterte na medyo masama yung pakiramdam. Nagkakagulo. Hanggang gabi, hindi ho tinanong si Inday Sara Duterte. Napakadami ho nila, John. 4 at ilan pang mga sumusuporta sa Ward Committee na yan, mga kabalitaan. Nagtatanong, isa man lang magtatanong, wala man lang. Tapos sasabihin bandang huli, kasi nagkaroon ng problema, nakafocus muna kami sa aming resource person. Hindi Sara ginagawa yung resource person. Di po ba? Atras abante, mukha mo napakayabang mo talagang hinampak ka, no? Yang hiya ka na ngayon, Abante. Ito, pakinggan natin tong kayabangan ni Abante, mga kabalitan. Talagang umaatras talaga to. Naging presidente yan. Yari. Yes. Yari siya. Yari ako, for example. Naging presidente ng Pilipinas yan. No? Paano kung lumakas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Malakas Paano pa rin. kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Paano pag naging presidente yan? Yari. Yes. Yari sige. siya. Yari ako, for example. Naging presidente ng Pilipinas yan. No? Di ba? Inamin niya na nga sa sarili, talagang mayayari ho siya. Hindi ka talaga mayayari o na mayayari lang na matatanggal ka sa pwesto. Kasi talagang uungkatin yung lahat ng mga luho mo. Yung mga luxury cars at kung ano-ano pang mga mamahaling bagay na meron ka, ibenta mo na yan, itago mo na yan pag nanalo si Inday Sara Duterte. Kasi ubos talaga yan, babawiin yan sa gobyerno. Sino ka ba? Sino bang maniwala sa'yo makakabili ka ng milyon-milyong halaga? Ano lang yung mga trabaho mo? Kahit sabihin natin, negosyante ka. Ano naman yung trabaho mo? Magkano naman sinasahod ng Congress bilang kongresista? Tanong ko nga, bakit? May kasama pa ba yung mga porsyento na yan? Naku, atras abante. Naku, pag mag-isip-isip ka na muna, wag mo nang ipagpilit pa yung sa 20th Congress kasi talagang babalikan ka ni Sara Duterte. Hindi kayo magtatagumpay dyan. Yung nakita nyo yung rally sa INC, yun pa lang yun, milyon pa lang, 1 milyon mahigit pa lang yun, o 2 milyon, sabihin na lang natin. Baka pag may second round ho ito sa rally ng INC, baka pati kaluluwa mo ay lalabas na sa sarili mong katawan. Baka sariling multo mo ay kakatakutan mo na yan. Kaya wag ka kasing magmayabang, sobrang yabang mong matandang ulupong ka Nakakapuisit yung pagmumukha mo At tapos, tatakot-takutin mo yung resource person at sisigaw-sigawan mo. Do you think nasisindak mo yung taong bayan? Swerte lang kayo dyan sa mayabang kapulungan, walang gagong na-invite nyo dyan bilang house speaker, resource person. Kung nagkataon lang talaga na may berdugo, na gaganon, babastusin nyo sa harap ng camera sa maraming tao, may kalalagyan talaga kayo. Buti nga, yung mga general na binabastos dyan, talagang professional talaga, low profile lang talaga. Yes or no kayo dyan. Ano ba? Wala na kayo sa rule of law Wala na kayong sinusunod yung tamang proseso sa ating batas. Nakakagigil tong matandang to, mga kabalitaan. Tingnan mo yung pagmumukha nito. Sarap talaga Ang sarap talaga, mga kabalitaan. Tuloy natin Paano kung lumakas uli mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, that's a possibility. You cannot discount politics in this. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng
ni Vice President Sara, sabi niya sa akin, politics lang to eh. Ibig sabihin, he's also being careful in attacking the Vice President on the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari? Oh yes, yari siya. Yari ako for example, pag naging presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng Di ba? Inulit-ulit lang ho natin para maintindihan niyo po mga kabataan yung Kabani Abante. Sa susunod na mga araw ho ay talagang buwan, taon, humanda na ho kayo dyan sa mayabang kapulungan. At ito si Atras Abante, malamang hindi na ho ito makakabalik sa Kongreso. Hindi na ito makakabalik sa Kongreso mga kabalitaan kasi mas pipiliin pa nito na matalo na ngayon. Kasi alam na ho nila na hindi ho matutuloy yung impeachment ho at hindi ho sila magwawagi sa kanilang masamang binabalak dito. Dahil pag nanalo ho itong kongresista na naman ay magkita-kita pa rin ho sila dyan ni Sara Duterte. Malamang ho, makakaharap niya yung sinasabi ho nila accountability mga kabalitaan. Kasi gusto niya lang sigurong matalo to sa pagiging kongresista para hindi ho, aywan ko lang kung may kaso pa rin ho ito, malamang meron pa rin ho siguro. Titignan na lang ho natin, hindi naman tayo expert sa batas. Pero yung punto lang ho natin dito na kailangan talaga masampulan yung mayabang kapulungan. Isa sa kanila dyan mga kabataan na lilitisin din dyan sa kanilang kinauupuan. Dahil alam ng Diyos na yung kanilang ginagawa ito, pastor pa na itong hinampak na ito na walang karespeto at hindi naman ito kagalang-galang yung hinampak na ito Ang tingnan yung suot lang yung kagalang-galang nito pero yung sarili, nako, iwan ko sa iyo. Maniniwala lang sigurong taong siguro kasamahan mo dyan sa simbahan nyo. Pero yung taong bayan talagang subukan mo pumunta doon sa rally, pag mayroong rally o yung IENC. Magpakita ka doon, titingnan natin kung hindi ka ba ilalampaso ho nila. Baka apakan ka pa nila doon. Kung magkataon, So kaya nga, ito, ingat na sila ngayon mga kabalitaan. Ingat na sila ngayon mga kabalitaan. Dahil alam na ho nila yung pwersa ng IENC at na pwersa ho ng mga DDS supporters mga kabalitaan. Atras na itong si Abante. Kaya siya ay medyo gigil na gil sa kanyang pagkatao. Bakit gigil na gigil sa kanyang pagkatao? Dahil may kasama na ho yung pagsisisi. Sana hindi ko na lang binanatan si Inday Sara Duterte. Sana naging neutral na lang ako at hindi ako magpapahalata. Baka manalo to. Tigok ako dito. Hahabulin talaga ako ni Inday Sara Duterte. No? Sa itsura pa lang nito mga kabaitan, tingnan mo nga. Talagang hindi talaga mapagkakatiwalaan tong taong to. Namamangka to ng dalawang kung saan yung pinakamaraming isda, doon yun. Balimbing din tong matandang ulupong na to tingnan natin dito yung mga sinasabi niya dito mga kabalitaan We can be more sure of the impeachment rather than today. Wala pang lumalapit kay Manila 6th District Rep. To be able to be more natin, sure saglit lang. 20th, we don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more to be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Wala pang lumalapit kay Manila. So talagang ayaw na niya talaga ngayong isas. Tingnan niyo po yung katangahan ho nila dyan, yung kabubuuhan ho nila. Alam naman ho nila na paparating na ho yung eleksyon. At alam ho nila kung ano yung proseso ng impeachment. At ang katanungan ho natin, ba't ba pinipilit ho nilang ipasa or i-file ho sa Office of the Secretary General dyan sa House of Representatives kay Mr. Reginald Velasco. Yun po yung katanungan dyan bakit ho ba ninyo talagang atat-atat kayong mag-file ng kaso? At akala kasi nila na suportado sila ng taong bayan. At ginamit nila yung Makabayan Block, yung iba pang civil society group, at kung sino-sino. Kumbaga, test lang ho yun. Kung talagang kakagat ba yung taong bayan sa kaso. Gamitan ho sila dyan At hindi rin, itong mga buburing mga Makabayan Block, hindi rin nila alam mga kabalitaan na ginamit lang ho sila. Malamang alam siguro. May iba kasi nasabi nga, sige, suportado tayo sa majority dyan. Tayo Makabayan Block. Diretso na natin to, i-file na ho natin to. Ganon yung mentalidad nila Hindi nila alam
na yung alasyon ni Sara Duterte yung taong bayan. Ngayon, mas lalong napapahiya sila nung nagsabi nung nakiusap si Bongbong nga wag na lang ituloy yan kasi it's a storm in the teacup. Ngayon, parang ayaw pa rin nila. Nagpapalabas pa rin ng ano ba yun, yung kodigo nila na nagpapatunay na sila ay suportado ni Bongbong Marcos kahit anumang desisyon. Pero hindi ko inilagay yung desisyon niya ni Bongbong na ayaw niya talagang ma-impeach si Sara Duterte. O, di ba? O, akala siguro sa katangahan din natin ng mga tao diyan sa Malacanang, madala ho nila. May biglang sumulpoto yung INC na sinuportahan yung panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gulpi di gulat sila. Parang napalunok mga kabalitaan. Nawala ho sa plano sa concentration kung anong gagawin nila. Hindi sila nagpalabas ng statement of support. Para ho na ganito ganon, na hindi kami walang pasok sa Kamara dahil tinuturing ho namin na isang itong ganito ganon. O yung Malacanang nagpalabas, yung Senado nagpalabas, yung Korte Suprema nagpalabas. Nagpakita ng suporta. O sila lang dahil nga malaking sampalo at kahihiyan ho sa kanila doon. O ngayon talagang matapang-tapangan pa si Romualdez. Nag-privilege speech pa na sila ay talagang walang sino mang makapipigil dahil gusto ng taong bayan yung 41%. Di na may pag-ginamit pang 41% na di umano ay sumuporta sa pag-impeach kay Sara Duterte na yun pala, yung panaapat pala yung diskarte kaya pinapahold nila muna sa Secretary General yung impeachment complaint na i-endorso ho sana ng makakaliwang grupo mga kabalitaan. Ngayon, sampal ho sila, left and right to. Itong si Ibante, parang siya yung tinamaan Masakit ba, Tatang? Siya agad yung unang nagsasalita na, hindi ko na susuportahan kasi kailangan sa 20th Congress pa para mataas-taas yung panahon kasi ngayon wala ng oras wala ng panahon. Alam nyo palang walang oras, walang panahon. Ba't ba sinasampa nyo pa yan? Ba't nagsasampa pa kayo ng kaso ni Sara Duterte? Para saan? Publicity? Napakatalino, napakadami nyo dyan. Tapos wala namang matalino sa inyo nag-iisip na, itong gagawin natin, yung implikasyon na to, itong mangyayari, wag na natin itong ituloy to. O, tingnan nyo yung implikasyon ngayon. Panimula pa lang ho yan ng INC, hindi nyo pa nakikita yung kilos ng KOGC at ng ilang mga religious sector na dadaluho sa kung may pagkakataong pangalawang pagkakataon ng rally ng INC, malamang ho. Talaga yung espiritu nyo, lalabas ho sa katawan nyo yan. Talagang matatakot ho kayo niyan mga kabalitaan. So ito yung nangyayari ho ngayon. Sa sobrang talino ho nila, sa sobrang dami ng mga utak na mga hinampak na to, walang ni isa ang nakakuha ho sa punto. Walang ni isa ang nakakalusot sa kanilang maling diskarte. O ngayon, sablay kayo. Supalpal kayo ng INC. Litong-lito na kayo. Nagkakagulo na kayo dyan. Hindi nyo binabanggit sa inyong pagtitipon-tipon para hindi kayo mapahiya. Tingnan nyo, sinong nagwagi sa round na ito? Inday Sara pa rin. Sa susunod na round, 20th Congress, tignan natin kung kayo ay magwawagi pa rin ba. Baka mapatalsik na kayo sa pwesto niyan. Mag-isip-isip din kayo paminsan-minsan kasi. Huwag nang padalos-dalos kasi kayo lang nagpapahiya sa sarili ninyo. Iniisip nyo lang kapakanan ninyo, iniisip nyo yung tama nga yung rally doon sa INC. Nabanggit doon ni Ka Ernie na huwag unahin yung pera, unahin yung kapayapaan at kapakanan ng taong bayan. Dahil tayong mga Pilipino ay may karapatan na magpalabas ng kahit anong mga sentimento sa ating gobyerno. Dahil tayo ay gobyerno, tayo ay nagluklok sa kanilang sa pwesto, kaya uunahin ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Di po ba masakit ho? Huwag unahin yung pera. Huwag unahin yung bulsa. Yung kapakanan ng bawat Pilipino. Ibig sabihin nun, wake up call na ho yan sa inyo dyan sa mayabang kapulungan at dyan sa Malacanang. Hindi nyo nga ginalang yung presidente ho natin na pinakiusapan na nga kayo Tapos, pati INC, hindi nyo rin gagalangin yung panawagan, naliliitan kayo sa puwersa, naihinaan kayo sa puwersa ng INC. Talagang nakakahiya ho kayo dyan. Wala na kayo sa templa ngayon. Talagang nalalaso na kayo sa kapangyarihan nyo na may dalang kumikinang na sobre dyan sa inyong boss. Ano na ngayon? Atras abante. Ano bang masasabi mo dito? Masakit ba? Mahapdi ba yung sampal ng INC sa'yo? Laglag pustiso ba yung nangyari sa'yo? Ba't bigla kang umatras?
Bagay rin sa yung umatras kasi abante kang abante, wala kang atras ng atras. Tingnan mo, di, nabunggo ka tuloy. Ha? Kasi minsan kasi, pag nagdadrive kasi tayo na sasakyan, abante, ang gagawin nyo po, minor muna kayo. Titignan nyo muna, left and right, front, back, para malaman nyo kung may tao ba kayong masasagasaan. O ngayon, abante ka ng abante, di mo alam, yung nasasagasaan mo, ay nako, ang dami palang taga-suporta. Ngayon, nahirapan ka ng umatras. Para ho na hindi ka masaktan, hindi ka makuyog ng taong bayan, inatrasan mo na lang para hindi ho mapuruhan talaga yung binangga mo. Dahil alam mo naman na mali yung ginagawa mo, atras abante. Mahilig ka kasi sa automatic kaya kailangan kasi marunong ka rin mag-drive ng manual, hindi yung automatic. Bihira lang magka-automatic dito sa bansa natin. Kasi pag automatic kasi hindi ka na nag-iisip. Dire-diretso na, hindi mo na iniisip kung anong mangyayari sa susunod na mga araw. Ano nangyari? Bigla kang umatras. Bigla kang purmino. Bigla kang natulala. Bigla kang nabahala. Nagrarason pa ng 20th Congress pa daw kailangan kasi ito lusot daw. May 1-year ban pa nga di ba? Hintayin nyo na lang. Yung pangalawang pagkakataon ng INC, baka hindi na yung INC ang magrarally sa ating bansa. Baka kasama rin yung KOJC, basama ng ibang mga sekta, at baka makasama na rin yung grupo ni Kapdado, yung Filipino Guerrilla Forces. Nako, anong mangyayari sa bansa natin? Yung mga balimbing dyan at yung mga mukhang pera, mga general, baka bumalimbing na rin ho yan. Baka sumama na ho yan sa rally na yan. Kaya mag-ingat-ingat ho kayo sa mga desisyon ninyo. Kayong mga mga bangag vloggers, pag-iisipan nyo po ho yan. Oo nga, nakalamang ho kayo ngayon kasi marami kayo at nagkakaisa ho kayo dyan. Pero take note, may mga hindi pa pong mga kongresistang nagsasalita dyan. Marami pa po. Baka isipin nyo, kaalyado nyo yan sila. Remember, yung pwersa ng mga Duterte ay hindi nawawala, mas lalong nadadagdagan. Kaya ako sa inyo dyan, manahimik na lang kayo, huwag nyo na lang siseryosohin yan at ibaon nyo na lang huyan sa limot yung inyong mga maitim na binabalak laban sa ating pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte at yung plano nyong pagwawatak-watakin, pagwatak-watakin itong ating mamamayang Pilipino dahil yung resulta ho niyan, baka kayo ang chachap-chapin nila mga kabalitaan. So ayun po, kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video mga kabalitaan, huwag niyo pong kalimutan i-share at tuloy-tuloy sa panonood. Huwag pong kalimutan na meron ho tayong video diyan. Ad sa video, huwag niyo pong i-escape mga kabalitaan. Salamat to sa inyong panonood. Mabuhay ho tayong lahat. Kita-kits tayo sa susunod pang mga video yung i-upload natin sa darating na mga oras kabalitaan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga OFW natin around the world na sila ay sumusunod at nanonood at nakitambay na rin sa ating munting bahay. Kaya ako'y magpapaalam na po. Matsalam ho sa inyo. To God be the glory. Mwah-mwah. Chip-chip. Peace out. Bye-bye.